Shalom, 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 shalom. Okay. Magandang umaga po sa lahat ng taong sisilip or manonood. Tinatry ko mag green screen pero nawawala yung pag i-pindot ko na yung live. So matira green screen na lang, ganyan na lang, wala na yung background na pinili ko. So ayun, hindi siya makita. Okay. So, shalom. I'm wearing my Prex t-shirt, red. Ko. So mga kaibigan ko dyan, how about my audio? Kamusta yung audio? So ang gusto ko i-share, ang gusto kong pag-usapan is about kung matatalikod ba or natalikod or tumalikod ba ang iglesia or ang simbahang itinatag ng Panginoon. Pag sinabing iglesia, it is not an original lang Tagalog word, but salitang hiram from Spanish, yan, iglesia. So, in Tagalog, we called it simbahan. Natalikod ba or matatalikod ang simbahang itinatag ng Panginoong Hesukristo? Kasi sa mga hindi masyado nag-aaral ng pananampalatayang Katoliko, sa mga hindi nag-aaral masyado ng kanilang pananampalataya, yung reason kung bakit marami mga Katoliko na kay ibang sekta because ay hindi natin binibigyang pansin yung ating pananampalataya, hindi natin pinag-aaralan ng ating pananampalataya. That is why na kapag dumating yung mga ibang sekta sa ating bahay, ay sabi nga nila Father Darwin ay pipitok-pitok na lang yung mata natin kapag nagsalita na yung mga pastor or ministro, kasi wala tayong alam sa ating pananampalataya, wala tayong kakayanang sagutin or sumagot sa mga sinasabi ng ating mga kapwa Kristiyano sa ibang sekta or sa ibang pananampalataya. So ako man din ay nakaranas din akong mapunta sa ibang sekta sa Southern Baptist Church. Talagang nilubog or binautismuhan ako sa ilog. Nilubog din ako sa ilog. Pero hindi naman ako tinanong ni pastor na yung pastor namin is at the same time agriculturist siya, na-assign sa lugar namin. Sa Bagumbayan siya na-assign. Kasi ang agriculturist sa amin sa Fancy is Provido. Si Provido yung na-assign sa amin. So yung pastor namin is an agriculturist. So nung binautismuhan ako doon sa ilog, ay hindi niya naman tinanong katulad ng joke nung ibang mga nag-joke na sabi nila, nakita mo ba si Lord? Hindi po, pastor. Sabi ko, lublob ulit. Sabi, nakita mo na ba si Lord? Hindi po, pastor. Hindi pa rin po, pastor. Nung nilublob ulit, ayun, tinagal-tagalan. Nakita mo na ba si Lord? Sabi daw, kwento ni Father Darwin to, pero dati nakwento ko na rin to. Nung, opo, pastor, kasi uuna kasi malulunod na siya eh. Nilublob niya rin daw yung pastor. Joke na lang to, sabi niya, pastor, bakit mo ako nilublob? Kasi gusto ko kausapin ni Lord, sabi ganun. So kung mamatay ka sa lunod, talaga makikita mo si Lord. So yun. Most of the time, ang sasabihin ng ibang sekta sa atin na natalikod yung iglesyang tatag ng Panginoon. Kasi sabi din nga doon dito sa Matthew chapter 16, sabi dito sa Matthew 16 verse 18, actually verse 13, kung babasahin yung umpisa dito sa verse 13, sabi niya, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong siya ng kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sa verse 14, sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila.
Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi hinihayag sa inyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahintulot sa langit." So yan yung sinabi ng Panginoon. O yan yung sinabi ng Panginoon. Wala siyang disclaimer or wala siyang sinabi, "Upon this rock I will build my church, that even death cannot prevail." Ay Pedro, pero pagdating ng certain period of time, wala siyang sinabing ganoon. Ay, for the pagdating ng certain period of time, ito ay matatalikod at ito'y mahahalinhan at muli itong itatayo ng isang tao galing sa malayong silangan, galing sa Pilipinas. Walang ganun. All throughout the New Testament, wala kang makikitang disclaimer na ganun na magsasabi na muli itong i-reveal, muli itong itatayo. Yan. May mga nakakausap ako pagdating nila sa sinasabing natalikod, when I ask them to provide a proof biblically or historically, they can't provide any sa ganung claim. Yan. So, hindi nila mapapatunayan yung ganung claim na ang iglesia na itinatag ng Panginoon ay matatalikod at muli itong itatayo ni sino mang tao. Actually, meron niyang sa Daniel, no? Wala akong parang spontaneous lang to, wala akong line up na ginawa, naisip ko lang na ito yung i-share. Kasi most of the time, ito yung ginagamit sa atin na mahihinang Katoliko para i-convert sa kanilang mga sekta. Sa Daniel chapter 7 at saka Daniel chapter 7, spontaneous lang to mga kapatid, wala akong outline na pin-refer, pero at least ito sabi nito. Ito. Sa Daniel chapter 7 verse 14, ito yung prophecy or nakita na vision ni Daniel dun sa isang ancient tawag nito. Isang pangitain na sa verse 9, habang ako'y nakatitig, may naglagay ng mga trono na upo sa isa sa mga ito, ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ng kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagdiningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab, waring agos ng tubig. Ang apoy na buga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. So obviously, kung titingnan natin, this was a vision na kung titingnan natin, patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sino ba ang hahatol? Di ba sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 na tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Panginoong Jesucristo upang hatulan sa mga ating ginawa, mabuti man ito o masama. So siya yung maghahatol. Then dito sa verse 14, ito sabi niyo, binigyan siya ng kapamahalaan, ng ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahalaan niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Hindi mawawasak kanyang kaharian. Contrary to the claims of Mormons, ang Mormons at saka ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, ang Mormons actually ang unang nag-angkin nito na natalikod ang iglesia na tatag ng Panginoon. That is the reason why God, according to Mormons, called Joseph Smith to reveal the church of the Lord Jesus Christ.
And then later, ito ay inangkin din ni Ginoong Felix Manalo na natalikod daw ito, kaya kinakailangan na itatayo muli ito dito sa Pilipinas noong July 27, 1914. So ngayon, kung pagbibigyan natin na natalikod nga ang iglesyang tatag ng Panginoong Kristo, kung pagbibigyan natin yung claim ng dalawang ito, who among the two, Joseph Smith and Felix Manalo, sila na dalawang claimant, kasi the rest ay si Charles Taze Russell, kiniklaim din ito, maging si Eli Soriano, natalikod daw. Yan yung, kasi itong pagtalikod, ito yung magiging way nila para may reason for their existence. Kasi kung hindi natalikod ang Panginoon, there is needed for them. Ngayon, kung pagbibigyan natin nga ng talikod, who among those claimants, Joseph Smith, Felix Manalo, Charles Taze Russell, Eliseo Soriano, and many others, is the true claimant of being a restorer na na-apostatized na church ng Panginoong Kristo. But makita natin doon sa Matthew 16, very clear naman na sinabi doon sa Matthew 16 that even that, sabi niya, thou art Peter, sabi niya, thou art rock, sa kahulugan ng pangalan ni Peter, thou art rock, and upon this rock I will build my church, that even death cannot prevail, na kahit ang kamatayan ay hindi makapaaring makapanahig. So kung titingnan natin yung kasaysayan, yung totoong kasaysayan, hindi yung history or their story of ng mga taong napapakinggan nyo sometimes na may mga post sa Facebook na yung nagkakaroon sila ng taong ito, nagnanarrate sila ng story. Kung titingnan natin kabuang historya, makikita natin sa kasaysayan na ang mga sinaunang Kristiyano, sinaunang mga Katoliko, for them to continue ng pag-aalaala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo, nagpipira-piraso sila ng tinapay or the Eucharist or the breaking of the bread, the Thanksgiving. Eucharist is Thanksgiving kasi based yan sa Greek word na Eucharistin, ay nagse-celebrate sila ng mga banal na misa, ng pagtitipon, ng pagpira-piraso ng tinapay sa mga catacomb. Then later on, di ba, na ano nga ito, na-discover na ang mga catacomb na ito may mga drawing, may mga simbolismo ng mga Kristiyano. Kaya nga yung tinatawag yung common ngayon, yung nakikita nyo, yung isda na nakalagay sa kotse, pero may nakalagay Jesus. During that time, ginagamit nila na simbolo yan to hide their identity as a Christian. Hindi mo pwede pangalandakan yung cross kasi immediately ma-identify ka as the follower of the Lord Jesus Christ. Then, pugot ka kasi during the time from 1st century to 3rd century, severe ang pag-uusig ng Roman Empire, na pagan Roman Empire, sa mga Kristiyano, sa mga tagasunod ni Kristo, i.e. to the Catholic Church. Kasi that 1st century up to 1054 ay isa lamang ang pananampalatayang umiiral. May mga umiiral na pananampalataya, pagano, meron. Yun yung Roman Empire, pagan Roman Empire during that time. Yan. Kaya nga yung isda, nakikita nyo ba yung isda na ano? So, alam ko marami naman nakakaalam yan eh. Yung tinatawag na Extos. Ang kahulugan daw po ng Extos na ito is actually a fish. Parang kung titingnan mo, ano ba naman ang relevance nito? Ano naman ito ang connection nito sa pananampalatayang Kristiyano? Bakit isda? Pwede rin kasi, di ba, nagparami sila mga isda. Pero hindi lamang yun. Ang Extos, kung titingnan nyo, may dalawang dinaglat siyang salita na dalawang salita. Is a Latin word na Greek, Jesus Christos. Extos, di ba? Jesus, first word, I, and then C-H-T-U-S, Christos. Dinaglat siya na Jesus Christos. Kaya Extos, isda. So they are hiding their identity as Christians, kaya gumagamit sila ng ganyang simbolismo. Nung ma-discover yung catacomb sa ilalim ng mga libingan, ay makikita doon na may mga simbolismo sila ng
ng breaking of the bread or ng banal na misa. Ayan. So, ganyan yan lalim ng historical background niya. So, even that kind of severe persecution ay hindi po nawala ang mga Kristiyano or hindi po tumalikod ang mga Kristiyano sa kanilang pananampalataya. Pinapakain sila ng leon, di ba? Pinapakain sila sa leon, sinusunog, ipinapako sa cross, nilalagari, pinapakuluan sa mantika. Yet, despite of that, they continue to hold on to their faith. Hindi sila natitinag. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa Matthew 16, na kahit ang kamatayan ay hindi maaring makapanayag. Kaya ang gustong-gusto ko ang kanta, kung kinakanta niyo sa Romans chapter 8, napakinggan niyo. Ito yung kung maganda sana ito kung may translation sa English. Kasi yung mga Kristiyanong mga hindi makaintindi ng Tagalog, maintindihan nila nitong yung kanta, yung gustong-gusto ko, sabi dito sa Romans chapter 8. Okay. Romans chapter 8 verses sa Romans 8 verse 35, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Diba kinakanta yan? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ba? Yun, dun yan kinuha sa Romans chapter 8 verse 35. Kapighatian, pag-uusig, o gutom, utabak na lang, pero dito may kahubaran pa. May panganib o ang tabak. At kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Despite of severe persecution, despite na pinapakain sa leon, hindi sumuko or nag-surrender ng kanilang pananampalataya ang mga Kristiyano. Because they are not just looking for this life, but the real life in the future with God. So kaya nga yung Daniel chapter 7 verse 14, sinabi doon na ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. And this is pertaining to the kingdom of the Lord Jesus Christ. Ang pamamahala niya hindi matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Then how dare you say na natalikod ang iglesyang tatag ng Panginoon, then muli itong i-restore ni Joseph Smith na kinopya naman ni Felix Manalo. My goodness, mga kapatid. Hindi kaya kayo kilalabutan niya na paniwalaan yung ganong claim? Diba? Ang bigat niya na, kapatid, nasasabihin ninyo na ang iglesyang tatag ng Panginoon ay yung talikod. Actually, meron pa doon sa Daniel chapter 2. Sa vision ni Daniel, sabi niya, sa Daniel chapter 2 verses 44, sa pangitain uli ni Daniel to, it is of prophetic in nature kasi actually, ito yung panaginip ni Nabucodonosor. Pero, ang titingnan natin direct is yung sa verse 44. Basahin na yung the whole chapter ng Daniel chapter 2 para malaman yung background. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig. Ayan magtitindig. Sabi niya, ng isang kaharian sa panahong yaon. Ibig sabihin future tense. Hindi past tense or present tense while Daniel is speaking these words in Daniel chapter 2 verses 44. Yan, ito Sa panahong yaon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kaharian hindi maibabagsak. Kailanman ni masasakop ninuman. See? The Roman Empire who tried to topple down
The Church of the Lord Jesus Christ, the Christianity, the early Christians, ay wala pong nagawa. Then sasabihin mo na talikod, my goodness, mahiya naman tayo mga kapatid, kinabutan tayo. Walang pagkakaiba yan sa claim ni Kibuloy. Nasabi ni Pastor Kibuloy, siya ang nagmamayari ng ating kaluluwa. Na pati yung Philippians chapter 2, kiniklaim na rin niya na siya yun. Pero mo, sabi dito sa Daniel chapter 2 verse 44, tingnan mo yung ang relationship ng sinabi ni Daniel sa chapter 7 at saka dito sa Daniel chapter 2. Sa panahong yaon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kaharian, hindi may babagsak kailanman ni masasakop ni numan. Dudurugin nito at ganap na wawasakan ang iba pang kaharian. Ano pat hindi na makabangon ng mga yun kahit kailan. Ang katulad nito'y yaong tipak ng batong dumurog sa ribultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay pinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos, iyan ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. At yung batong dumurog sa ibang translation at yung batong dumurog sa verse 44 na ito, yung batong dumurog ay lumaki ng lumaki at pumuno sa buong sanlibutan. Tingnan ko dito sa English ha. Sa Daniel chapter 2 verse 44. Ito. Ito, verse 44, Daniel chapter 2, verse 44. In the lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed or delivered up to another people. Or you see, or delivered up to another people. Or maibigay sa ibang tao. Tapos angkinin nyo na natalikod, kaya itatayo nyo, my goodness, mahiya-iya naman kayo. The kingdom that shall never be destroyed or delivered up to another people, rather it shall break in pieces all those kingdoms and put an end to them, and it shall stand forever. And it shall stand forever. Roman Empire, sila ang bumagsak. Rather, the Catholic Church. Natigil ang persecution nung na-convert si Constantine nung about papasok ng 4th century. Na-convert si Constantine. Nagkaroon siya ng dekrito, tinigil ang persecution sa mga Kristiyano. Parang nang katulad ng nangyari kay Mordecai, kay Mardukyo, at saka kay Haman. Ganun ang sitwasyon. Natigil yung persecution, inalaw ng imperyo ang malayang pananampalataya ng mga Kristiyano. Basahin nyo yung relation sa storya ni Mardukyo at ni Haman. Yung tiyuhin ni Esther. Pareho. So, binaliktad, hindi na pinipersecute yung mga Kristiyano, hinayaan na sila to practice freely of their Catholic faith, of their faith. Then, nakita naman natin, meron pa ba? Natitira pa ba yung imperyo ng Roma? Wala na. Alexander the Great, si Napoleon Bonaparte, and even the Islam. Di ba? Ang Ottoman Empire. Bumagsak ang caliphate noong 1924 and until now, hindi pa rin na-restore. Then, sasabihin mo na natalikod ang iglesyang tatag ng Panginoon. Itong binasa natin, Daniel chapter 7 at Daniel chapter 2 verse 44 is very related to this. That the church cannot be defeated by any forces outside or within or even inside in the church. Yung mga infiltrator, mga traidor sa pananampalataya. Yung hindi nangahawak sa magisterium. Yung pinapairal yung kanilang katalinuhan, they are not submitting to the magisterium, teaching authority of the church.
Ayan. When the church speaks, dapat tumahimik na tayo. Hindi na tayo pwede magsalita. Kasi sa Luke chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. You see, yung connection ng authority, ang nakikinig sa inyo. Sabi nila ang Panginoong Kristo, nakikinig sa akin. Sabi niya, nakikinig sa kay Jesus. Ang nakikinig kay Jesus, nakikinig sa nagsugo sa kanya, ang Ama. Si mga kapatid, doon palang 2 chapter na yun nahula doon sa Daniel ay hindi po pinapatunayan at pinapakita na hindi po matatalikod ang iglesia na itinatag ng Panginoon. Then kaya kapag may nagsasalita na ito'y natalikod, tinayo para itayo muli, justification lang nila yun ng mga pundador nito mga sekta, especially yung mga kapatid natin sa Mormons, si Joseph Smith, at ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo dito sa Pilipinas. Meron akong kausap, hindi yata siya iglesia o dating daan, parang ibang siya, kausap ko siya. Ang sabi niya, nabuwal daw. Kausap ko siya sa page ni Brother Shelbert Adriatico, Donduyano Adriatico. Sinabi ko, saan sa Biblia sinasabi or sinabi doon or binanggit na matatalikod ang iglesyang tatag ng Panginoon? Hindi ko alam, nawala na sa bigla. Ngayon, sabi naman daw nila na hindi raw si Pedro daw, hindi daw yung bato na tinutukoy doon sa Matthew 16. Sabi nila. Pero ito, at kita ko sa inyo. Dinideny nila na hindi raw si San Pedro yung bato. Ito. Sabi ni Carlo Mataron, nag-post kasi ako sa paglilinaw ng paniniwalang Katoliko. Third, 3. Nag-post ako doon ng about yung sa post ni Brother Dwayne about morphology of words. Sabi ni Carlo Mataron, use your morphology. Peter is Petros, but Jesus said he will build his church on this Petra. And then, sabi ni, may karugtong pa si Carlo Mataron. Sabi niya, if RCC knows this principle, how did they miss Matthew 16:18 to mean that the church is built on Christ, not on Peter? Sabi ni Carlo Mataron. So, sinagot ko siya from, yung sagot na ito ay coming from Hamsky Ray. Si Hamsky Ray, isang batang Catholic apologist. So, masipag mag-aral. So, ito yung sinagot ko, coming from Hamsky Ray. Ang Aramaic word for stone is pebble. P-E-B-B-L-E. Pebble. Po ay hindi kefa or kefa, kundi ibna. Yung salitang ibna, ang equivalent ng salitang iben sa Hebrew. While sa Greek, ang equivalent naman nila ay salitang litos, stone, or pebble. Samantalang ang salitang rock sa Aramaic ay kefa. Yan. Makikita naman natin yan nung sinabi ng Panginoong Kristo. Ito kinonfirm ng Panginoong Kristo kay San Pedro doon sa John chapter 1 verse 42 na tatawagin ang si San Pedro na Cephas or Kephas. So Aramaic word yun. So ang Greek, ang New Testament nasulat sa Greek kasi during that time ang language na alam ng tao is Greek because, di ba, almost whole part of the world na sakop ni Alexander the Great, gusto niyang i-Hellenize ang buong mundo. Di ba, una, Latin, kaya nga ang unang Bible na translation natin is Latin, 4th century, kasi ang Latin, ang widely used language during the time. Yan yung naiintindihan ng tao. So, Latin. Kasi almost whole part ng buong mundo rin nasakop din ng di ba, ng Roman Empire during the time. Then kasunod na naman yung Grecian Empire. Itong si Alexander the Great. Gusto niyang i-Hellenize ang buong mundo. Ibig sabihin, Hellenize, gusto niyang gawing Greek-speaking language. Kaya nga ang New Testament nakasulat sa Greek. So yan yun yung pan. But
dito sa John chapter 1 verse 42, you will not be confused anymore that Peter is the rock because Kefa, John chapter 1 verse 42, sinabi dito, ang sabi sa John chapter 1 verse 42, nung, ito sinabi then he brought him to Jesus, okay, Jesus looked at him and said, you are Simon the son of John, you will be called Cephas, which is translated to Peter, which is the Peter is this word rock. Kefa is rock. Yan. So, no need to confuse. Kaya nga mayroon akong discussion doon sa page ni Brother Wendell Talibong na Peter's not the rock. Sabi ko, how you dare you to question the Lord kung gagawin niyang rock si San Pedro? Ba? Anong karapatan mo na i-question ng Panginoon na ginawa niyang rock si San Pedro? Sabi niya, si Jesus hindi naman pwede maging dalawang rock. Si Jesus yung rock. Hindi naman inaagaw ni San Pedro yung pagiging rock ng Panginoong Kristo. Parang katulad lang yan sa comparison doon ng halimbawa Sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 12, sabi niya, I am the light of the world. Ako'y ilaw sa sanlibutan habang ako'y nasa sanlibutan. Ang sumusunod sa ilaw na ito ay hindi madadapa. John chapter 8 verse 12, basahin natin. Okay. Sabi niya, muling salita siya sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Siya yung ilaw ng sanlibutan. Pero alam niyo ba, pagdating doon sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16, sabi niya, you are the light and salt of the earth. Diba? Yun yung dinesignate niya ang gawain ito. Siya yung ilaw, yes. Pero sinabi niya, dineclare niya, you are the light and salt of the earth. Ngayon, dito sa tagpo ng Matthew 16, masama ba na sabihin ng Panginoong Kristo, siya yung bato, correct? Sinabi niya, thou art from Simon, pinalitan yung pangalan niya na Peter. Thou art Simon, son of Barjona. Thou art Simon, son of Barjona. Tinawag niya na Peter, na upon this rock I will build my church. Doon sa verse 6, Matthew 16:18. I will build my church that even death cannot prevail against it. Sinalaysay ko na sa inyo na kung paano ng unang siglo ay hindi nga nagpatalo sa persecution, sa kamatayan, sa pag-uusig, sa matinding pag-uusig ang mga Kristiyano. Much more sa panahon ngayon. Di ba yung 21, naalala niyo yung 21 martyrs ng mga Ethiopian Christian? Yung pinagutan sila ng ISIS sa gilid ng beach, naging santo nga sila, dineclared sila as martyr. May kwento na yung isa doon na bago pinugutan, nung nakita niyo yung mga kasamahan niya, how they stand on their faith to the Lord Jesus Christ, nakita niya na nanindigan sila sa kanilang pananampalataya, na hindi natin na despite na pinugutan sila ng ulo dun sa beach ng Lebanon, itong mga Ethiopian Christian na ito, yung isa daw doon actually, parang hindi talaga siya Kristiyano. But nung nakita niya yung mga kasamahan niya, yung 20 Christians sa pinugutan ng ulo, nung nakita niya kung gaano nanindigan sa kanilang pananampalataya, sabi nung isa na yun, I want to live, I want to die like them. Gusto ko, tinanggap niya yung pananampalataya ng 20 other Christians before siya pugutan ng ulo. Hindi siya nagsahada para lang maligtas sa kanyang pananampalataya. Si San Lorenzo Ruiz, inoferan din siya ng kayaman, inoferan din siya ng kaligtasan ng kanyang buhay kung itatakwil niya ang kanyang pananampalataya. Pero anong sinabi ni Saint Lorenzo Ruiz? Kung meron man akong 1,000 buhay, ay patuloy ko itong iaalay sa Panginoon. Then, how dare you to say na natalikod ang iglesia ng Panginoon at muli mo itong itatatag?
Nung si Elias nagtatago noon sa panahon na inuusig siya ng asawa ng hari na si Jezebel, nagtago sa isa sang yungib. Sabi ni Elias, sabi niya, ako na lang ang natitira. Ako na lang ang natitira na sumasampalataya sa iyo. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Huwag mong sabihin yan, meron akong iningatang mga tao na hindi sumamba kay Baal. Kaya hindi mo masasabi at hindi mo pwedeng sabihin na natalikod ito para ma-justify mo yung existence mo, para makapagtayo ka ng sarili mong negosyo, ng sarili mong sekta o relihiyon na ikaw yung bayani na natalikod ang iglesia ng Panginoon at sasabihin mo na ikaw yung muling magre-restore o magre-rebuild. My goodness. That already contrary to the prophecy given in the Old Testament prior pa man dumating ang Panginoong Kristo. Hinanda niya na. Kasi may mga tao ngang mga sasabihin na talikod at muli itong itatayo ni Talpulano. Talpulano. Kung baga sa si Jando, kung sa mga sa korte. Talpulano. Ng sino mang Talpulano. Kaya, mahiya kayo at kilabutan kayo. Kaya pagdating ng judgment, yun yung pananagutan niyo. Okay. So sinabi ko na sa inyo, hindi matatalikod. Kahit mag-provide sila ng mga mag-provide sila ng mga verses or chapter from the Bible na ganap itong matatalikod or matatalikod ang itinatag ng Panginoon, wala po silang may provide sa New Testament. Dapat sa New Testament kasi it concerns about the church of the Lord Jesus Christ. Dapat siya na yung magsabi, di ba? Binanggit ng Panginoon yung destruction of the Temple of Jerusalem. Binanggit ng Panginoon yung mga pangyayaring darating sa kapasalukuyan. Pero never niya binanggit na matatalikod ang kanyang iglesia. At muli itong itatayo ni Talpulano dito sa Pilipinas o sa Amerika. Ito sa Matthew chapter 24. Sabi dito. Mga kahirapan, Matthew 24, kahirapan darating. Sa Matthew 9, basahin nyo ng buo. Mas maganda basahin yung buo eh. Pero ito sa Matthew 9, 24 verse 9. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat. The Lord Jesus Christ is speaking to His disciples. Ng lahat dahil sa akin, at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa, ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa, marami magpapanggap na propeta at ililigaw ang marami, ang kasamay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Marami, because of severe persecution, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. But hindi sinabi ng Panginoon, matatalikod ang iglesia ko itinatag at muli itong itatayo ni Talpulano sa darating na araw ng 1914, July 27 to be exact. At ni Joseph Smith, na unang nag-claim ng apostasy si Joseph Smith. Ngayon, dapat magdebate muna thoroughly until such time na ma-resolve kung sino ba talaga ang totoong claimant ng restorer o rebuilder ng church ng Panginoong Jesucristo na natalikod kung pagbibigyan natin yung claim ng dalawang ito. Yung dalawa lang muna. Kasi yung the rest, si Charles Taze Russell, si Eli Soriano at iba pa, ay talagang nagsasabi na natalikod nga daw. So ito muna dalawa mag-claim. Yung kaso lang nauna si Joseph Smith nag-claim yan. And then, here comes July 1914, numating si Felix Manalo, na sinabi niya na siya yung huling sugo, siya yung isa sa anghel sa Revelation chapter 7, na sugo. Ngayon, ay yung tatlo niyang kasamahan na binabanggit, hindi ko alam kung alam nila na anghel din siya.
sugo at restorer. Magdebate muna kayo dalawa, ang Mormons at saka Iglesia ng Kristo, kung sino ba talaga yung totoong claimant ng magiging tagapagtayo o tagapagtatag muli o revealer of the church of the Lord Jesus Christ who has been apostatized according to your claim. So the scripture, the Bible, Matthew 24, binanggit na ng Panginoon yung mga detalye ng mga pangyayari na magaganap sa huling panahon, maging yung destruction of temple, di ba? AD 70, naganap yaon, mga 30 years after lang ng kanyang ascension, ay naganap na yung pagkasira ng templo ng Jerusalem. Dito sinabi sa Matthew 24, because of severe persecution, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pero binanggit ko nga sa inyo kanina yung kanta. Kaya tuwing kinakanta yung Romans chapter 8 verse 35, very, yan sa akin, intense. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ba, kapighatian, pag-uusig, gugutom, utaba, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ayan, walang makapaghiwalay. Sabi doon sa Matthew 16, even death cannot prevail. So, bumagsak ang Roman Empire. Na-convert si Constantine kasi may isang rival in the throne sa imperyo kay Constantine na nakipagdigma sa kanya. Nagkaroon siya ng dream, ng pangitain, ng vision. Si Constantine, nakita niya yung sign na in hoc signo vinces. Cross sa kanyang pangitain, in hoc signo vinces. Sabi ng kahulugan nun is, by this sign, you shall conquer. By this sign, you shall conquer. Kaya nagkaroon yung tinatawag na in hoc signo vinces, yung salitang in hoc. By this sign, you shall conquer. Kaya nga, pwede mo rin gawing prayer yan. Habang hinahawakan mo yung cross. In hoc signo vinces. By this sign, you shall conquer. Yan. Indeed, totoo, ang ginawa ni Constantine, kaya makikita niyo yung mga crusade, di ba? Yung mga sundalo, may mga flag na may cross, sa mga shield may cross, yung mask nila may mga cross. Then, nung nakipagdigma nga si Constantine sa kanyang rival doon sa kanyang kalaban, ay nagtagumpay siya. Then, that was the time na nag-convert si Constantine at hindi niya na inuusig ang mga mananampalatayang Kristiyano. Hinayaan niya ng malayang public worship ang mga Kristiyano. He allows. Kung babasahin niyo yung kwento ni Ruth at saka ni Haman at saka ni Mardukyo na kanyang tiyuhin ni Esther, makikita niyo yung similarity na nagkaroon ng malayang pag-practice ng Judaism sa kingdom ni nung hari na naging asawa ni Esther during that time. Ang kanyang tiyuhin na si Mardukyo. Ayun, ang kalaban niya si Haman na gusto siyang ipapatay, pero nabaliktad yung decree kasi hindi mapawalang visa yung decree, hindi mapabaliktad. So ang ginawa nung hari, ang asawa ni Esther, nag-request siya. Kung babasahin niyo yun, basahin niyo, hindi ko na masyado memorize yung detail sa inyo, pero ang ganda, hindi na mabaliktad yung dekrito. Kaya ang ginawa na lang nung hari ay nagpalabas siya ng kalatas sa kanyang harian na ang mga Israelita ay may karapatang pagtanggol ang kanilang sarili at hindi sila nalipol kasi gusto ni Haman ipalipol sila. Kaso prior to that, the Lord nilagay na ng Panginoon si Esther sa trono na siyang magiging tagapamagitan para sa kanyang bayan. Yan. Galing ni Lord, di ba? Di ba? Ang galing ni Lord. Una-una, di ba? Ang ganyang instances, ito pa.
para hindi malipol yung kanyang bayan sa gutom, sino ba una niya pinadala? Si Jose, pinadala niya sa Egypt. Then later on, naging governor. Through dreams, ginamit ng Panginoon yung ang panaginip. Ginamit ng Panginoon yung panaginip. Then that panaginip, ibinigay, ni-reveal ni Lord kay Joseph. Then si Joseph, nakulong yung mga tagapagsilbi ng paraon. Nakausap ni Joseph, na-interpret yung kanilang dreams at totoo. Nung nakalabas yung isa ay ikinwento niya sa hari nung nagkaroon ng dream. It's not, di ba? The Lord God is amazing. Makikita niyo yung event na kung paano niya what do you call this? Paano niya sinasalansan yung mga event. Nakita niyo? Even to your life maybe is happening na ganun. May mga instances na sa buhay mo na akala mo parang wala na. Pero mayroon na palang inihanda ang Panginoon sa buhay mo. Meron na pala siyang nakalaan na mabuting bagay para sa iyo. Kaya nga sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, sabi niya, hindi pa man nakita ng mga mata, hindi pa man narinig ng tenga ang mga bagay na inihanda sa atin ng Panginoon. So the same with that, the church. Ang Diyos ay marunong kung babasahin natin ang kasaysayan mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Nakikita natin yung faithfulness of the Lord. Kaya tama yung sinasabi sa Lamentation or Panaghoy, Lamentation chapter 3 verses 22. Basahin niyo po Lamentation, Panaghoy. Ito, Lamentation chapter 3. Kaya totoo talaga ito na mapanghawakan ng Panginoon. Kaya nga, mapanghawakan yung pangako ng Panginoon. Kaya sa ating buhay, maraming mga instances o mga circumstances na hindi maganda nangyari sa ating buhay. But the Lord is good and His mercy endures forever. Amen. Hallelujah. Sabi dito sa Lamentation chapter 3 verse 22, ang term dito is, ang ginamit na term dito, the favors. Doon sa ibang translation, the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Sabi dito, the favors of the Lord are not exhausted. His mercies are not spent. They are renewed each morning. So great is His faithfulness. Yan, kinakanta namin yan eh. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo'y dakila. Tapat ka't dakila. You see, the faithfulness of the Lord, they are new every morning. From generation to generation. But sometimes, if it seems in your life na parang tila baga tumatagal ang mga hinihingi natin na dumating na maganap ang mga mabubuting bagay sa ating buhay, the Lord is just allowing us to be tested na kung paano ang ginto ay sinusubok sa pamamagitan ng pagdadarang sa apoy. Yan mga kapatid. Idadarang ng Panginoon ng kanyang simbahan sa apoy, pero never mawawala ito kapag dinadarang ng ginto sa apoy. Hindi po siya totally masusunog. Mapopurify lang siya, maalis yung marurumi. Di ba? Related pa rin. Yung sa Matthew 24, because of severe persecution, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, pero ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Parang ginto.
Idadarang siya sa apoy, then lulutang yung ginto after severe na madarang siya sa apoy. Ako ay nakakita ako ng personal kung paano i-process yung ginto. Ang tindi. So yung processing sa ginto, ito yung buhay natin mananampalataya. Ang ginto, kasi dati pumunta kami doon sa part ng Bagumbayan, Sultan Kudarat sa Dawing, sa bundok. Ang minahan na ito ay kinukontra namin sa Justice and Peace Action Group o Social Action ng Diocese ng Marbel. Diocese ng sa South Cotabato sa Marbel. Kasi itong minahan na ito dumadaloy yung agos niya dun sa sapa na dumadaloy naman papuntang dam. So yung dam na yun nagdistribute ng mga tubig sa mga pananim, sa mga palayan. So what will happen? Kasi alam naman natin na very dangerous itong mercury na ginagamit para to extract, para makuha yung ginto, ma-separate yung ginto. Delikado po yan. So dumadaloy ang tubig. Alam nyo, nakikita namin yung tubig during that time, parang gatas. So kung iinom, sa mga taga-Bagumbayan dyan, alam nyo yan, sa barangay Saripinang, alam nyo yan, kung sino taga dyan. Bagumbayan, Sultan Kudarat sa Mindanao. Sa Bay Saripinang, yan. Ang baryo namin, South Sipaka. Ang tubig, parang ano na lang siya, parang gatas. So, paano pa makainom yung mga kalabaw doon sa sapa na yun? Yung sapa pa naman yun, pwede pati paglalaban ng mga tao yun kasi malinis yun galing sa bundok. So, yun yung nangyari. Hindi ko lang alam kung after na umalis ako doon, kung napatuloy yun, nawala yung minahan na yun. So, bali yung gano'n nangyari. So, ang pag-process ng ginto, di ba, titipakin yan. Galing sa bato doon sa bundok. Hanggang until such time, magka-create na sila, di ba? Nagka-create na sila ng kuweba, ng palalim. Then later on, actually, di ba yan yung magkukos ng mga landslide? Makikita naman natin sa Mount Diwalwal, sa ibang mga lugar na kung saan kinukuha yung minahan, inaalaw. Later on, magkaroon ng landslide kasi magkakaroon na ng interconnection yung mga butas, kalaunan. Then, wala ng puwersa kasi yung mga kahoy doon, gagawin nilang timber, gagawin nilang pang-protection doon sa sa kuweba or sa butas na kanilang ginagawa. So, wala ng puwersa, wala ng kumakapit. Then later, magkaroon ng landslide. So, ang process ng ginto is titibagin sa bato. Then, ipopulverize yung bato. Then, yun sa ilog, lagyan ng mercury. Yung kapag na-pulverize na yung bato, lagyan ng mercury, gaganon-ganon nila sa ilog, sa may yung parang yung bilao. Sa amin, bilao kasi ginagawa namin pagtahi pa ng bigas. So, gawin nila ganon yung sa ilog, sa tubig, until such time na matatanggal yung mga bato, maiipon yung napakaliit na mga particles na kulay dilaw. Then, ipaprocess yun sa apoy, idarang yun sa apoy, manual pump sila, kasi natural bundok yung pump nila ginagamitan ng paabak para magkuha ng hangin, mag-provide ng hangin. Yung gas, may kinakain ng apoy yung gas. So, yung magtutunaw sa bato, then later on, lalabas yung ginto. The same with our faith. Di ba? Related sa Matthew 24. Dahilan sa severe na pag-uusig, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pero never sinabi, matatalikod lahat. Kasi habang dinadarang ka sa apoy, ang ginto, hindi siya makoconquer ng apoy. Lalabas yung kagandahan ng ginto sa pamamagitan ng apoy. Basahin natin, especially kung kayo ay mga Kristiyano, mga mananampalataya, na dumadaan sa pagsubok ngayon. Sinabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Maaring nabasa nyo na ito, pero basahin ko ulit. Sabi dito, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Verse 7, ang ginto
na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat sa gayoy. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesu Kristo. So you see mga kapatid, and that will happen na pararangalan tayo ng Panginoon during the Judgment Day. Kaya, sa the whole New Testament, wala pong sinasabi na matatalikod ang buong sumasampalataya or ang simbahang itinatag ng Panginoon sa ibabaw ng bato na si Pedro. Ayun. Ayan. Tapusin ko pala muna yung sinabi ko kanina. About yung kay Carlo Matarong. So, salita yung ano. Sabi dito. Ano yung sagutin ka ano? Samantalang ang salitang rock sa Aramaic ay Kefa at ang katumbas nito sa Hebrew ay Sur o Sela. Sa Greek naman ito ay Petra. Pero ang ginamit kay Pedro ay Petros dahil ito ay formal name ng isang lalaki, masculine. Ang gender ni Pedro kaya masculine din ang ginamit na name. Kaya ang pangalan ng binigay kay Pedro ay Cephas, masculine, o Petros, masculine, at hindi Ebna o kaya ay Litos. Take note na ang Litos ay masculine in gender, kaya mas madali pa sanang gawin name ni Pedro kung stone lang siya. Sa Matthew 16:18 ng Aramaic, ang ginamit po na salita ay Kefa, rock, at hindi po Ebna, stone or pebble. Kaya hindi mo pwede sabihin maliit na bato lang si Pedro. Kung isasalin sa Hebrew, malabang ito ay magiging iben or stone. Now, kung mapapansin, okay, so marami din pong sulat ang mga church fathers na nagpapatunay na si Pedro ang bato na pinagtayuan ng iglesia. Ang ginamit na salita sa Matthew 16:18 para sa itatayo po ay oikodomeo na mula sa oikodomeo o oikodome na nangahulugang builder. Si Kristo ang builder at hindi ang building sa tagpong ito. Yan yung sagot ni Hamsker Ray. So, in conclusion, hindi po matatalikod or natalikod or tumalikod ang iglesyang itinatag ng Panginoon. Bakit? Sapagkat matalino po ang Panginoon, itinayo niya ang kanyang iglesia sa ibabaw ng bato. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Sa Matthew chapter 7 verse 22. Naniniwala kayo na matalino ang Panginoon sa Kristo? Pag sinabing amen, amen. Oh, hindi. So hindi siya magtatayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Kaya nga bato pinili niya ito sa Matthew 7:24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Yan. Verse 25, inulan ng malakas, bumaha at binagyo. Malakas ang hangin, bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw na to. Verse 26, ang bawat nakikinig sa akin ng mga salita ay hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan at umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ang hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Okay? So, kung hindi matalino ang Panginoon, sa buhangin na niya tatayo. Pero sabi dito sa verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. You see, mga kapatid? Tinayo sa ibabaw ng bato, bumaha, dumating yung dilubyo,
umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin, ang bahay na yun, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bako. See? Hindi bumagsak. Sige, wala kayong mai-provide na natalikod ang iglesia ng Panginoon. So yan yung conclusion. Hindi po uh, hindi po matatalikod ang iglesia na itinatag ng Panginoon para lang pagbigyan yung mga pundador ng bagong sektang sulpot dito sa atin o maging sa ibang mga bansa. Eh, bahay naman yung tinutukoy, hindi naman yun ng simbahan. Ay, nanda na rin ni Lord yan. 1 Timothy 3:15. Sabi dito, upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia. Sambahayan ng Diyos, sambahayan ng buhay na Diyos. Sambahayan or bahay ng Diyos. Na buhay, sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. So, ngayon yung final conclusion, ang iglesia na itinatag ng Panginoon, hindi matatalikod, hindi tumalikod, at hindi matatalikod kailanman. Yan lang po mga kapatid. May God bless us all. Salamat sa matyagang nakinig sa akin, si Abby. Abby. Do I know you, Abby? May God bless you. May kapatid, may kaibigan ako si Abby. Si Abigail. May kasamahan kami na worker dito sa parokya, si Ate Abby. Pero ikaw hindi ko kilala. I'll check your bio later. So yun lang po na muna mga kapatid. We are preparing for may service kami at 8 a.m. sa chapel namin. Then after that, pupunta kami ng San Mateo Rizal. May meeting kami. Makaabutin nyo ng hapon. Lobby ni Lord na wag sana umulan para makarating kami ng matiwasay doon. May God bless us all. May the Lord be with us always. And may He send always the angel before us to protect us and defend us always. In Jesus' name, amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Now, signing off. Thank you, Abby. And then sa isa pang sumili for nanood sa video ito. YSDNL. Okay, may God bless you. May God bless us all. Amen. Now, signing off.